Hindi pa man kami nakakaalis ay alam ko nang magiging espesyal ang paglalakbay na ito. Ang dating naririnig at nababasa lang natin, ang mga talata, ang mga kwento sa Biblia, ngayon ay lalong nabigyan ng kulay, nagkaroon na ng larawan. Limutang paglalakbay na ito ng iglesia sa pangunguna ng ating 7 obispo ay nagsimula matapos kaming makarating sa Amman, Jordan. Upang makapagpahinga at maghanda para sa araw ng bukas. Pinasimula ng opisyal na unang araw ng paglalakbay na ito sa isang mensahe mula sa matandang kapatid na Suri Shaddai. Mga pupuntahan natin ay biblical places, pero ang ipinapayo po, damahin natin, may pasabi dito ang Panginoon para sa atin. At alam naman po natin na narito tayo hindi para sa atin, para sa iglesia, para sa kaluwalhatian ng iglesia. At ng isang panalangin bago kami umalis sa hotel. Diyos ang hari at ang tagapagligtas. Habang papunta kami sa unang destinasyon ay pinaalala din ng matandang kapatid na si Arjasu ang layunin ng paglalakbay na ito. Yung layunin kung bakit tayo nandito sa Kinabukasan ay pinasimulan uli ang paglalakbay sa pamamagitan ng isang panalangin. Ang una naming pinuntahan ay ang Qumran, na dito ay natagpuan ang pinakamatatandang kopya ng ilang mga aklat mula sa lumang tipan. Bahagi ito ng malawak na Judean desert na kung saan ang Panginoong Kristo Jesus ay nag-ayuno ng 40 araw bago siya tuksohin ni Satanas ng 3 ulit. Natanaw din namin ang bundok na kung tawagin ay Mount of Temptation, na dito'y pinaniniwala ang nangyari ang pagtukso sa Panginoong Kristo Jesus. Habang papunta ng Jericho ay nakita din namin ang isang puno ng sikomoro, nakamukha ng puno na inakyat ni Sakeo dahil sa pagnanais niya na makita ang ating Panginoon at marinig ang kanyang mga salita. Mula naman sa Jericho ay pumasok na kami sa bansang Israel. Habang pinagmamasdan ng paligid ay hindi maiaalis na maalala ang mga talata na naglalarawan kung gaano kaganda ang lupain na ipinangako ng Panginoon para sa mga Israelita. Isinara ang unang araw ng pagtapak sa bansang Israel
sa pamamagitan ng isang pananumbahan. Ang maluwalhati at makasaysayang pagsambang ito ay pinangasiwaan ng ating matandang kapatid na Regel. Napakadakilang pagkakataon po ang bigay sa atin ng ating Panginoon, sapagkat sa unang pagkakataon ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa pangunguna ng ating matandang pangkalahatan kapatid Dayel kasama ang mga obispo at ilang mga kapatid ay magsasagawa ng unang-unang takdang pagkakatipong pagsamba dito po sa bayang Israel, na kung saan dito pinanganak at namatay ang Panginoon, na kung saan dito niya po ipinadama ang napakadakiling pag-ibig sa sangkatauhan. Sa ika-4 na araw ay tinahak ng grupo ang palikulikong daan paakyat ng Mount Tabor. Ang dako na kung saan ay nagbagong anyo ang Panginoon sa harap ng mga lingkod at nakitang kausap ni Moises at ni Elias. Binisita din namin sa araw na ito ang isang bayan na dito'y gumawa ng mga pagpapagaling sa mga may sakit ang Panginoong Kristo Jesus, katulad ng lingkod ng senturyon at ng biyenan ng Apostol Pedro. Pagkatapos nito ay tinungo namin ang Sea of Galilee, na sa paligid nito ay ginawa ng Panginoon ang marami sa kanyang ministeryo. Sa paglulan namin sa isang bangka na kamukha ng ginagamit sa panahon ng ating Panginoon, ay ipinaalala ang kahalagahan ng mga pangako natin sa Kanya. Dito ay nagkaroon ng pagkakataon na kami ay makapag-reflect tungkol sa pag-ibig natin sa Panginoong Kristo Jesus. Mga kapatid, tandaan natin, ang lahat ng lumalabas sa bibig natin ay ina-account ng Diyos. Kung ano ang lumabas sa bibig natin, yon ay ipagsusulit natin sa Panginoon. Malapit dito ay pinuntahan namin ang dako na dito'y unang nagturo ang Panginoon. Dito ay sinagawa ng Panginoon ang Sermon on the Mount. Ipinaalala ng matandang pangkalahatan ang pagpapahalaga natin sa turo at patuloy na pagtataguyod ng Ebanghelyo katulad ng ginawa ng ating Panginoong Kristo Jesus. Bakit hindi natin patunayan sa sarili natin kung gaano kakapangyarihan itong gift of faith sa atin ng Panginoon? Sana po sa pagpunta natin dito, pagbulayan natin, parang ang Panginoon ay narito sa ating piling, nagsasalita sa atin at dinadama ang ating mga kalooban. Bago kami umalis, ay nag-ukol muna ng isang panalangin. Pagpalain mo ang iyong mga anak na may mga iba't ibang suliranin, ang mga mapagkailangan, may mga karamdaman, ang iyong mga anak na patuloy na mahihina at walang anuman sa sanlibutan ito. Patuloy mo silang palakasin sa pananampalataya. Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga manggagawa. Tulungan mo sila lagi sa bawat sandali ng kanilang mga buhay. Sila batang may mga suliran. Laksan mo po ang kanilang mga kalooban. Tuloy mo silang tulungan. Kahit taguyod nila ang kanilang mga gawain. Hindi lang sila yung mga katuwang mo. Naghahayag ng iyong mga kalooban. Sa araw ding ito, naganap ang isa na namang makasaysayang tagpo para sa kabanal-banalang Iglesia. Ang muling makapagbautismo ang tunay na Iglesia sa ilog ng Jordan na dito'y binautismohan ang Panginoong Kristo Jesus. Minamahal na anak, minamahal na kapatid, sa karapatang kaloob sa akin ng kataas-taasang Diyos, ikaw ay aking binabautismohan sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Amen. Sumpa natin sa tubig na ito ang
Pasimula ng misteryo ng Panginoon. Pasimula natin sa panibagong espiritu ng kasundahan. Pasimula natin sa panibagong lakas ng paglilingkod. Sa Panginoon, sa Iglesia, sa kapatid, sa kalahit. Kung naganap natin ang unang bautismo dito, gawin natin ito sa iba't ibang mga bansa. Huwag niyong katinibutan ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Kahit ano mangyari, bigay niyo, kalooban niyo. Hindi ko kayo kailangang utusan. Hindi ko kayo kailangang tiyakanin. Kayo mismo. Kayo mismo ang siyang nito. Alang-alang sa inyong natutunan. Talagang mahal natin ang Panginoon. Ibigay natin ang lahat sa atin. Walang reservasyon. Wala tayong ititira sa atin. Ibigay natin ang lahat sa Panginoon sapagkat yun ang kalooban niya sa atin. Mga kapatid, pasimula pa lang ito. Hindi pa tayo tapos. Nag-uumpisa pa lang tayo. Sa ikalimang araw ng aming paglalakbay ay pinuntahan namin ang Cana. Sa lugar na ito ay madalas na dumaan ng Panginoon mula sa Sea of Galilee papuntang Nazareth. Ang unang himala na ginawa ng Panginoon na nasulat sa Biblia ay naganap sa lugar na ito, nang ang tubig ay gawin niyang alak sa isang pagkakatipon. Ipinakita din ang replika o mga katulad na banga at tapayan na ginamit sa panahon ng ating Panginoon. Mula dito ay pumunta kami sa Mount Carmel at ipinaalala sa amin ang kwento ng Propeta Elias nang siya ay dumalangin ng apoy mula sa langit sa kanyang pakikipagbunyagi sa mga saserdote ni Baal. Matapos nito ay pumunta kami sa Nazareth upang makita ang bayan kung saan nanirahan si Maria at si Jose. Ang pagpapahayag ng anghel na si Gabriel kay Maria tungkol sa kanyang pagdadalang tao sa ating tagapagligtas ay nangyari sa bahay na ito. Ang bahay ni Maria ngayon at ang carpentry shop ni Jose ay kapwa natatayuan na ng mga kapilya. Sa patuloy naming paglakad sa Nazareth ay tinungo namin ang isang sinagoga. Kinikilala ng marami na dito mismo nakatayo ang dating sinagoga kung saan nag-aral at nagtuturo noon ang ating Panginoong Kristo Jesus. Ito rin ang pasimula ng kanyang ministeryo. Ay siyang maghari sa aming mga puso at kami ay maging tulong sa iyo upang maitaguyod ang mga pangangaral ng iyong mga karunungan. Araw ng Adonai, sa ika-6 na araw ng paglalakbay na ito, ay pumunta kami sa Old City, Jerusalem, na ito'y naging malaking bahagi sa pangangaral ng Panginoon at ginugol niya ang mga huling sandali ng kanyang pagkakatawang tao. Ang unang pinuntahan namin ay ang Pool of Bethesda, na nagpapaalala ng pagkapagaling ng Panginoon sa mga sumasampalataya. At dito ay pinaalala din ng ating matandang pangkalahatan ang dapat nating gawin kung dumarating sa atin ang ganitong mga pagpapagaling at pagpapala ng Panginoon. So, merong mga blessings tinatanggap na nakakalimutan natin magpasalamat. Inuuna natin yung sarili natin, paraan ng selebrasyon, pasalamat. Kaya napakahalaga na pagka tumanggap tayo ng blessings, unahin natin ang Diyos. Hindi natin unahin sarili natin. We celebrate dahil binigyan tayo ng blessings, pero nakalimutan natin yung giver of the blessings. Mula dito ay nilakad namin ang mga daan sa lumang bayan ng Jerusalem. Tinahak namin ang daan ng Via Dolorosa o Way of Suffering. Ito ang tradisyonal na pinaniniwala ang daan na tinahak ng Panginoon
sa araw na siya ay pinako sa krus. Sa dulo ng daang ito ay ang isa sa mga lugar na sinasabing posibleng dito'y ipinako at inilagak ang Panginoong Kristo Jesus. Mula dito ay pinuntahan namin ang Western Wall, ang natirang pader ng magiba ang templo na itinayo ni Solomon. Tinatawag ito ngayon na Wailing Wall at sagrado sa mga Hudyo. Dahil hindi nila tinanggap ang Panginoon, hanggang ngayon ay dumadaing sila sa pagdating ng tagapagligtas. At ginagawa nila ito sa pamamagitan ng mga panalangin at ng mga sulat na iniiwan nila sa mga pader nito. Kinagabihan ay isang pananambahan ang isinagawa at pinangasiwaan ng ating matandang kapatid na Surisaday. Dali natin yung tipan dito. Dito kasi pinagtibay ng Panginoon ng tipan. Ang ikapitong araw ng paglalakbay na ito ay pinasimulan sa isang mabiyayang gawain sa pangunguna ng ating 7 obispo. Sa Garden Tomb sa Jerusalem ay itinakda ng ating mga obispo na muli ay pagtibayin ang kanilang mga pangako sa tipan ng agape. Ito po ay pagpapatibay sa tipan. Simbolo lang po ito na gagawin natin. Ang pag-inom sa saro na pangungunahan po ng 7 obispo at tayong lahat ay makikiisa sa katong ito. Nais po namin maging harapan-dapat. Dahil ito ang simbolo ng aming tapat at wagas na pag-ibigay. Mahirap po sa amin dahil nakasalala ito ang kaligtasan namin. At pwede rin pong ikapahamak namin kung hindi kami magiging matapat sa tipan ng agape, sa aming pag-ibig sa aming mga kapatid. Kaya nga, sa paglagok namin ng alak na nakalagay sa saro, Panginoon, tulungan mo lang ang puso namin sa pangangako ito. Huwag mabahiran ng pagbabalat kami. Huwag mabahiran ng pakunwali na kalooban. Maging tapat kami. Handa kaming mamatay. Handa na namin tanggapin ang lahat. Alam-alam sa tipan ng agape, niyaya ka po ng iyong iglesia. Matapos ang ritual ng pagkapatibay sa tipan ng agape, ay tinungong isa sa mga pinaniniwalaan na maaaring bundok ng Golgota at ang katulad ng yungib na pinagdalhan ni Jose ng Arimatea matapos niyang hingin ang katawan ng Panginoon. Ang bawat isa sa amin ay binigyan ng pagkakataon na makapasok at minsan pa'y alalahanin ang mga paghihirap niya para sa atin. Kasunod naming pinuntahan ang mga mahalagang lugar sa Mount of Olives. Una dito ay ang Pater Noster at sa loob ng isang maliit na silid ay isinagawa ang isang panalangin tulad ng itinuro niya sa lugar na ito. Ilayo sa iba't ibang uri ng tukso sa sanglibutan ito. Malaman namin ang iyong kalooban. Paglingkuran ka namin ng buong puso at ang buhay namin ay gugulin namin para sa iyong karangalan lamang. Kasunod ay ang Garden of Gethsemane. Sa tabi ng mga puno ng olibo ay isang kapilya na itinayo sa ibabaw ng isang bato na tradisyonal na pinaniniwala ang doon ay nanalangin ng Panginoon samantalang siya ay nasa halamanan bago niya danasin ang mga paghihirap. Pinuntahan din namin ang isang bato sa taluktok ng bundok ng mga olibo at ito ay pinaniniwala ang mula dito ay umakyat ang Panginoon sa langit pagkatapos na siya ay mabuhay na maguli. Mula sa Mount of Olives ay pinangunahan ng ating 7 obispo ang pagpasok namin sa bundok ng Sion. Ipinakita sa amin ang replika ng isang shekel o isang lepta.
Katulad ito ng 2 lepta na inihandog ng babaeng bao na udyok ng kanyang pananampalataya. At sa taluktok ng bundok, samantalang nakatanaw sa Israel, ay nag-ukol ng tanikalang panalangin ng mga obispo para sa iglesia at sa kaligtasan ng lahat ng mga anak ng Diyos. At upang isara ang huling gabi ng aming paglalakbay, ay isinagawa ang isang pasasalamat. From this day on, we are just passing through in this world. Ang tunay na pupuntahan natin, this journey in life is going to heaven with the Lord. Amen. And amen. Sa huling araw ng aming paglalakbay ay pinuntahan namin ang ilang pang mga lugar na nabanggit sa mga banal na kasulatan. Ang parang na pinapastulan ng mga pastor nang sila ay sabihan ng anghel tungkol sa kapanganakan ni Kristo. Ang lugar na kung saan ay binisita ni Maria, ang nanay ni Juan Bautista, at inihayag ang kanyang pagpapasalamat dahil sa kapalarang tinanggap mula sa Diyos. At ang Jaffa sa Tel Aviv. Ito ang huling pinuntahan sa paglalakbay na ito, at tanaw mula dito ang Mediterranean Sea, kung saan naganap ang kwento tungkol kay Jonas. Matapos ang 8 araw ng paglalakbay sa Jordan, Palestine at Israel, ay pabalik na kami sa Pilipinas. Dala ang mga alaala ng isang masayang paglalakbay, ang mga karagdagang pagkaunawa at ang biyaya ng mga isinagawang gawain. Marahil ay dito nga nagtatapos ang aming paglalakbay sa Holy Land. Subalit alam natin na ang lalong pagkakilala natin sa Panginoon, ang sama-sama nating paglilingkod at ang sabay-sabay nating pag-abot sa mga pangako ng Diyos ay magpapatuloy.